So ayan guys, hello. Andito kami ngayon ng aking family at nagre-ready para pumunta sa palengke. Ayun yung si Trisha at si Royder at nakamotor lang po sila. So kami naman sasakay dito sa van. Para kaming mga tanga, 'di ba? Isang batalyon pa kami, pupunta lang kami ng palengke. So ayan guys, kasi gusto nilang makita yung palengke rito sa may Santa Maria. Para in case daw na may bahay na sila rito, soon, meron na alam na nila kung saan sila pupunta. So ayan, ako ay pakuha-kuha lang, walang ligo-ligo yan pa dahil Saturday night dumiretso na kami rito sa Bulacan. So ayan, it's Sunday na, so hindi pa rin ako naligo diyan. Siyempre mamamalengke muna kami bago na kami maligo. Ayan. Kasama kayo lahat, halos lahat sila gustong sumama sa palengke. Ayan guys. O, iniintay na lang po ang pagsakay nila. So, di pa alam kung sino pa yung mga magsisipagsamahan kaya nag-aantayan pa kami that time dyan. Sige lang at bilhin natin buong palengke ng Santa Maria. Echos, joke lang yun dahil wala kaming pambili. Hindi kami mayaman guys. Simple lang ang buhay namin. Okay lang na ganito basta masaya kami. So, yan na nga po at sumakay na nga po sila. O, di ba? Actually, malapit lang din naman yung palengke rito. Paglabas lang namin ng Walter Mart. So, yan yung kapatid ko, kasama ko, na namamalengke na yan. So, bibili lang po kami ng ulam para mamayang tanghalian. At ang aga pa namin, bago kami nagpunta riyan, maaga pa kami talaga na malengke. Para kung sakali, sakto lang kasi anong oras na kami nag-almusal at mga busog pa kami ng mga panahon na yun. Ayan. So, ang dami rin pala ritong paninda, no? Halos parang Divisoria din siya sa Maynila. At pareho lang. Pareho lang naman yung mga paninda rito. May mga ukay-ukay din sila na halagang 20. Nakabili rin kami dyan. Actually. Ayan. Kasama ko yung apo ko dyan. At sinama namin dahil nga wala namang magbabantay doon dahil halos lahat sila nagsipagsamahan. So, bibili lang naman kami ng asin, ng mantika diyan. Ang dami pa namin, 'di ba? Talaga isang batalyon pa kami. Tingnan niyo naman. Napakasikip ng palengke kasi napakaraming tao, pero hindi naman gano'n kasikip. Pero napakarami nilang paninda rin dito at makikita nyo rin at maano nyo rin lahat-lahat nandito na rin naman. So ganito pala yung palengke dito. Hindi naman nagkakaiba sa Divisoria at Blooming Treat. So, ayan yung aking pamangkin. Nakakita siya ng laruan. Ayan. Apo ko pala yan. Anak ng aking pamangkin. So, gusto niyang bumili. Kaso sabi namin, may doktor. Takot siya sa doktor eh. Ayan. So, ayan na nga. Binitbit na nga siya. Buti na lang at hindi uso ang pandemic. Dahil kung hindi po pwede yung mga ganitong kasikip. So, ayan guys. Ikot-ikot na kami. At tumitingin-tingin kami kung ano yung pwede pang mabili. Naghahanap ako ng okra dyan, panahon na yan. At wala akong makitang okra na medyo maayos. I mean, kokonti kasi yung mga nadaanan namin dito at wala talagang gano pang mga gulay. Baka may isang part na puro gulay sila, kagaya ng sa Divisoria. Ayan, lakad-lakad kami. May mga karne rin dito. Yung mga karne nila rito parang very fresh. Oo, sariwa. Kasi syempre probinsya malapit sa mga katayan yan. So mas mabilis silang nakakapagkatay. So ayan, nagtanong-tanong na yung kapatid ko kung meron silang asin at saka yung mantika nga na sakto lang ang bili nila. So ayan guys, at naghahanap. After niya natuwi na rin naman kami para magluto na rin at mag-prepare ng tanghalian. So ayan na nga, fast forward guys. Nakauwi na kami, bumili lang kami ng tilapia, ng manok, ng pusit. Yan lang po yung mga binili namin, pang tinola, inihaw, pang sarsyado, at pang prito. So ayan guys, pine-prepare na namin. So
nakapagsalang na rin naman ng pang tinola dyan. At yung kanina, yung may kamatis, may ano silang sinig. Parang kinamatisan at sinigang na laman loob ng isda. So, yan, magluluto na po tayo dyan at nag-ayos na kami ng mga kakainin namin. Ayan, para sa tanghalian po namin ito, yung manok na iihawin. Yan. Ito rin yung pusit na iihawin at yung iba dyan ay ia-adobo naman. So, yan yung aking pamangkin. Just me, ang mga ayos namin dito. Actually, maraluwag tong bahay na to eh. Kaso sa dami namin talagang hindi rin kami kakasya. Napupuno rin. So, kailangan talaga pagka pang pamilya talaga, napakalaking bahay siguro. Pero hindi naman natin carry bumili ng ganong kalaking bahay. So, yan na nga, nag-adobo ako ng pusit. Ayan po yung adobo kong pusit. Unang-unang naubos siya nung kami ay nananghalian. Talagang ubos yung pusit na yan. Sumunod yung sarsyado na yung hipag ko naman na ang nagtuloy na lutuin. At sa likod ng bahay, at yan nga, nag-iihaw na sila, yung mga bayaw ko, yung pamangkin ko, ayan. Pinagalitan ko pa yung aking bayaw kasi sinunog niya kagad yung manok. Lagi nilang sunog kasi masyadong malakas ang apoy nila, yung baga nila. So, ayan guys. At nahiwa-hiwa na rin ang aking manugang, yung pakwan na binili nila sa palengke. Para meron din prutas after nating kumain. Ayan. O, diba? May sound system kami dyan, kanya lang syempre hindi pwedeng ano yun, dahil nagvo-voice over tayo. Kahit napakahirap mag-voice over talaga pagka nagva-vlog talagang ganito. Ang hirap mag-isip ng mga sasabihin kung minsan pa ay ng mga nabubulol na ako. Ayan. So, paulit-ulit lang paminsan kung ano yung sasabihin ko. So, ayan guys. Ayun ang aking kapatid. Naputol ang paa dahil sa pagiging matigas ang ulo, nawalan siya ng paa. Dahil diabetic na po siya. Kaya ganun na po ang sitwasyon niya. Pero okay lang yan. Tuloy lang ang buhay. Kasama sa buhay yung mga ganyan sakit-sakit at talagang ganun. At ito nga, kita nyo naman, nagtutulong-tulong kami magluto. Kasi napakarami pa talaga po namin. Wala pa yung isang pamilya dyan, nado sa kabilang bahay. Kaya kami lang muna ang nandito. So, kami lang yung taghahanda ng aming kakainin. At sila ay mag-relax-relax lang dyan. Kaya namin to. So, ayan. Ayun yung aming sinaing, 2 kaldero na rice cooker. Kala mo naman talaga napakalalakas namin kumain. Kung totoo may mga natira pang kanin dyan at inuwi pa namin sa Maynila dahil uwian lang naman ang aming gagawin dito sa Bulacan. So, ayan guys,